Pag wala siyang letter S, automatic population na siya kapag yung given lang natin yung lowercase sigma and yung mu as the mean. So this is a population. Next, compute naman natin yung z-score. So z is equal to, gamitin natin formula for this one is for population data, which is x minus mean all over standard deviation. So z is equal to 40 minus yung mean natin na 52 all over 8. So, i-calculator natin to and ang makukuha natin is 40 minus 52 divided by 8, negative 1.5. Ayan. So, next na gagawin natin, locate above or below. Ano sa tingin nyo to? Above or below the mean? Ayan, below the mean. Paano natin nalaman agad na below the mean siya? By its sign. So, yun. Pag positive, above. Pag negative, below. So, this one, below the mean. Oh, next. Ano na, sa mismong normal curve na. So, lagi, pag nag-drawing kayo ng normal curve, which is, I don't think na gagawin nyo naman pagdating sa exam. Actually, hindi ko nga nakita sa exam kung paano yung mga questions sa normal curve. Kasi before, yung mga exam sa stats, ano siya, hindi talaga siya, for the first time lang actually yung ngayon, yung mga shading. Pero dati, ano siya, pag stats, konti lang yung multiple choice. Talagang papakita mo yung solving dati sa stats. So kapag may normal curve, papakita mo yung normal curve. Or may given na siyang normal curve, i-shade mo na lang. Ewan ko lang ngayon, paano yun? Kasi multiple choice na siya. Pero ganito siya. Kapag normal curve, by default, automatic syempre, meron kayo ng bell shape, tapos merong 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3. Bago kayo mag-shade or mag-add ng another score dito, yung mga raw score, ganito muna yung default na itsura ng normal curve. Yung normal na itsura niya. Laging ganyan muna bago kayo mag-add or mag-shade ng any part of the normal curve. So after nyan, bigay muna natin yung raw score bago tayo magbilog mamaya. So, raw score natin, magsimula tayo lagi sa mean kasi given na yung mean and easy lang siya. Alam natin na nasa gitna yung mean. Therefore, sa baba ng 0, doon natin ilalagay yung mean. So, 52. So, para malaman natin kung ilan yung i-add kay 52 or isa-subtract, tignan natin si standard deviation, which is equal to 8. So, si standard deviation natin is 8. Therefore, mag-a-add tayo ng 8 kay 52 papunta kay right. Or, papunta sa right. Para malagay natin yung mga raw score dito. So, 52 plus 8, 60. 60 plus 8, 68. 68 plus 8, 76. So, minus naman tayo dito. 52 minus 8, 44. Minus 8 ulit, 36. Minus 8 ulit, 28. Ayan. So, tapos na tayo dito. Last part na lang. Ilolocate yung z-score na nakuha natin and then bibilugin yung raw score and z-score. So, we have negative 1.5. Ito na. Hindi na siya whole number. So, ilolocate natin saan banda yung negative 1.5. Para makapag-locate tayo at hindi tayo mabigla na, hala, saan banda yung negative 1.5? Dito ba siya sa right? Dito ba siya sa left? Isa-isahin muna natin. Pag negative siya, assume nyo na nandito siya sa left. Pag positive, nandito siya sa bandang right. So, since negative, nasa bandang left siya. Kaso, saang part dito? Tignan nyo yan yung whole number, which is 1. So, bandang negative 1, onwards siya. Negative 1 onwards. Dito banda. Hindi na siya lalagpas at makakarating kay negative 2. Kasi pag nangyari yon, dapat ang z-score negative 2. So, nandito lang siya. Between negative 1 and negative 2. So, since negative 1 point
gitna ni negative 1 and negative 2. So, dito siya. Negative 1.5. And then, copy nyo yung given na measurement, which is 40. Tapos, bilugin nyo lang. So, para i-check nyo ulit, tignan nyo yung z-score nyo. If negative 1.5 yung binilog nyo, tignan nyo yung given measurement kung tama sila. And kung titignan nyo rin sa normal curve, we have 28, 36, 40, 44. Tama naman siya. Magiging mali siya. For example lang for example, yung given natin, 72. Tapos nandito natin siya nilocate. Obviously, mali siya kasi 28, 36, tapos naging 72 agad. Tapos bumalik na 44. Doon natin malalaman na mali yung pagkakalocate natin sa z-score and raw score. Pero since 40 siya and 40 is between 36 and 44, tama yung pagkakalocate natin. Ayan. Ganun lang yung understanding the z-score. So, any question before tayo mag-lesson 3? Kaya pa ba? Baka antok na yung iba. Laban lang, sir, para hindi ma-zero. Sige. Lesson 3. Ito. Lesson 3. Ito pala. Itong lesson 3 and 4, magka-connect lang actually yan. Kasi sa lesson 4, nandiyan na yung probability of Z is greater than, kunwari, 1. Dito, less than 1. Or between negative 1 and positive 1. Nakapaloob na dito yung mga probability notation na to sa lesson 4. Sa lesson 3, ang focus lang natin kasi sa lesson 3 is ito, yung between. Pero pagdating sa lesson 4, matatakel lang din naman natin ulit siya. Pero para mas magets nyo na kung ano ba yung purpose na paghahanap ng area sa z-score, sa z-table, ano yung itsura niya sa pagdating sa normal curve, discuss muna natin yung lesson 3. Sabi dito, the z-table that we've used so far only gives the area between 0 and another z-score. What does that mean? Di ba meron kayong z-table, yung mga hawak nyong z-table ngayon. For example, hanapin niyo yung 1, 1.00 sa z-table. Ano yung makikita nyong area doon? Ayun. We have 0.3413. So, yung 0.3413 na area na yon, ibig sabihin nun, from 0, mula kay 0 hanggang kay positive 1, yung naka-shaded na area dito is equal to 0.3413. Yun yung z-score. Kunwari, 2 naman. Sige, purahin ko to. Ano yung 2 sa z-table? Ayun, 0.4772. So, we have 0.4772. So, that means from 0 hanggang kay 2, ang area doon between 0 and 2 is equal to 0.4772. Ganon lagi ang z-table. Pag ginanap nyo,
let's say for example na lang, negative 1.5. So, banda dito yon. And then may nakuha kayong area, let's say nasa 0.30 something siya. For example na lang, para mabilis lang. Excuse me. Ibig sabihin, from 0 to negative 1.5, yung area doon, between those, is equal to 0.3 point something. Pero paano kung ang hinahanap nating area is not between 0 and another z-score, for this instance, 1? What if between 1 and 2? Hindi na siya 0. Pag tinignan nyo sa z-score, wala naman kayo mahanap na, ay, hanapin ko ngayong area between 1 and 2. Tapos bibigay agad sa z-score literally yung sagot. Wala nang ganun. Ang binibigay lang sa z-score is between 0 and a number. So pag ganun, gagamit na tayo ng either addition or subtraction. So ito, for example, area of the region between 1 and 2. So ito, ilan daw yung area dito? Paano natin isosolve kapag ganyan? Una, hanapin natin yung z-score ng 1 and ng 2. So ito, meron tayong sagot agad dito. We have 0.413, 0.4772. Ngayon, meron tayong